Sa mga nagdaang halalan, kabilang sa mga naririnig nating pangako sa mga kumakandidato sa pagkapangulo, ang pagpapaganda sa sektor ng paggawa at empleyo. Malaking usapin ang trabaho dito sa Pilipinas sapagkat hindi naman lingid sa ating kaalaman na para sa mga nakararaming Pilipino, ang pagiging empleyado at hindi ang pagtatatag ng sariling negosyo ang una nating ginagamit na solusyon upang kumita ng salaping panustos sa pang-araw-araw na gastusin. Kung walang trabaho o sapat na kinikita, wala ring masustansyang maihahain sa ating mga mesa. Walang maayos na bubungan tayo masisilungan at malamang sa hindi, ang mga batang magtataguyod ng kinabukasan ng ating bansa ay hindi man lamang makatutungtong sa eskwela. Kaya naman ang Pangulo ng Bansa ay dapat na may matatag na programa para sa sektor ng paggawa. Ang magpapatupad ng mga planong ito ng Pangulo ay ang Kagawaran ng Paggawa at Empleyo o Department of Labor and Employment. Noong taong 1908, itinatag ang isang maliit na kawanihan upang gampanan ang responsibilidad na lumikha ng mga polisiya at magpatupad ng mga programang may kinalaman sa sektor ng paggawa. Pinalawak ang mandato nito at naging isang kagawaran noon namang taong 1933. Angkop na laki ng pasweldo, kaligtasan ng mga obrero at pagtatanggol sa mga karapatan ng mga empleyado. Yan ang pangunahing obligasyon ng Department of Labor and Employment o DOLE. Sa hamon na dala ng panahon, hindi matatawaran ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng DOLE. Lalo pangat patuloy ang paglaki ng pwersa ng mga manggagawang Pilipino. Ayon sa istatistika, mahigit 40 milyon na ang bilang ng ating workforce sa loob at labas ng bansa. Kung mahina ang liderato sa pagkakataong dumating ang problema o krisis sa isang lumiliit na mundo, ang karamihan sa mahigit 40 milyong Pilipinong obrero, madali lamang mawawala ng kanilang trabaho. Itong malalim na dahilan kung bakit ang puso at isip ng ihahalal nating Pangulo ay may puwang para sa mga obrerong Pilipino.